what if naman kulang yung ebidensya nyo? Based on the documents, kulang po yung naipresentan yung evidence, hindi nyo nakumbinsi si labor arbiter na meron kayong valid reason na pasaway talaga itong inyong driver, ay mas mabigat po ang mangyayari dyan. Pwede po kayong hatulan na ito pong ginawa ninyong pagtanggal sa employee po ninyo, sa inyong driver, ay illegal dismissal. At ano po ang pwedeng mangyari? Pagbabayarin po kayo ng back wages. Ano po yung back wages? Kayo po ay pagbabayarin para po yung employee nyo ay naka-vacation leave with full pay, no? For all the days na hindi po siya nagtatrabaho, kayo po ay pagbabayarin as if the employee is reporting for work. So yun po, no? And then baka po pagbayarin pa kayo ng separation pay. Kung hindi naman separation pay, reinstatement. Ibig sabihin, o-orderan po kayo na itong employee na who was illegally dismissed, papabilikin po sa inyong company at kayo po ay i-require na i-absorb nyo po siya. Tanggapin nyo po siya. Ang tawag po dyan, reinstatement order. So, mag-consult po kayo sa isang labor attorney, labor lawyer, para po mabigyan po kayo ng protection dito po sa hinahawakan yung case. Or, kung hindi naman, subukan nyo pong areglohin para hindi na po lumala, hindi na po mag-progress itong case na ito. Kausapin nyo na, makipag-negotiate po kayo, and learn from your mistakes so that in the future, pag magdi-dismiss po kayo ng pasaway na employee, pasaway na driver, you do it in the proper way, no? Compliant with the proper due process and with substantial documentary evidence. Okay po? May follow-up question po kayo, Mr. Tak? Kung halimbawa po na matalo ko naman siya, pwede ko po bang i-charge sa kanya yung mga damages po na nagawa niya? Kung mapuprove nyo po, kasi magko-compute po kayo ng final pay eh. 'Di ba? Kasi ang isang dismissed employee ay entitled pa rin po sa kanyang final pay. 'Di ba? Ang final pay ay kung ano yung huli niyang napagtrabahuhan, payroll na hindi pa nare-release sa kanya, prorated 13th month pay. So, ko-compute kayo ng final pay, mag-a-assess rin po kayo sa kanya ng kanyang accountabilities, yung dapat niyang pananagutan sa company. Pwede niyo pong pagbanggain. No? Opo. Sabihin niyo sa kanya, ito, meron kang kasalanan sa kumpanya dito. Ito yung amount na binayaran namin because ito kasalanan mo. Pwede ba nating i-offset ito? Ang tawag diyan, offsetting po. Yan. Pwede po yan. Basta lalagyan niyo lang ng proof, evidence kung bakit niyo po sinasabi na siya ay accountable doon sa amount na yun. Ibig sabihin po, attorney, kung halimbawa matalo po ako, i-require po ni NLRC na bayaran siya. Opo. I-less na lang po yung mga damages na nagawa niya. Yes. Opo, kung mapapatunayan nyo po, kaya dapat po ilalabas nyo po yan sa inyong position paper na meron din po kayong claim laban sa kanya do sa mga perhisyo na ginawa niya do sa kumpanya, yung accountabilities niya. Maraming salamat po, attorney, sa lahat po ng mga advice niyo po. Okay, walang anuman po, Mr. Tak. Salamat.